Ayun, magandang hapon. Araw po ng 24 February 24, 2026. Ganap po na alas 6 ng alas 6:05 ng gabi. Kaya samahan nyo po ako dito ngayon na live dito sa Road News Arangkada sa Balita. Okay. So, sabi nga ang sarap naman na bumalik sa pagbo-broadcast, di ba? Matagal-tagal ata tayong hindi nakapag-live. At babatiin ko muna ang aking boss, syempre. Boss Michael Rosario. At ito po ang inyong lingkod, Darwel Baldos, maghahatid po ng mga balita sa inyo ngayong hapong ito. Ito po mga balita na ito ay mga nasagap po natin mga balita dyan dyan sa Senado. Eto kahapon ito yung si Senator Marcoleta kinastigo daw ni Senator Ping Lacson dahil sa mga peking akusasyon sa Blue Ribbon. Sabi ni Senator Ping wala daw basihan. At ito pa isa, China. Bukas daw sa paglalagda ng Code of Conduct sa disputed waters ayon kay Senator Raffy Tulfo. At isa pa itong nasagap natin sa Senado. Senado, kinatigan daw ng Pasay RTC versus doon sa petisyon ni Diskaya. Okay. At syempre sa mga ito naman ay galing sa kay Gatchalian, sa opisina ni Senator Win Gatchalian, ang 4.4 billion inilaan sa pasilidad ng SUCs sa pagpapalawak ng enrollment. At itong poll result ng BARM, inaasahan ni Zubiri na magiging konstitusyonal na. At itong sabi ni ang pahayag ni Senator Soto, wala pang napagkasundoan sa kaso ni Bato. At meron pa yung galing din sa Senado, traffic violations at mga banggaan sa Boss Ironman. Ibinulgar sa Senado ni Senator Raffy Tulfo. At ang mainit-init na balita mula dyan sa Montalban. At sabi ng mga kamag-anak, hanapin kahit bangkay man lang. Yan yung sigaw ng mga residente na umaapela sa kawalan na aksyon sa trahedya dyan sa Montalban na Rizal. At syempre kasama niyan, Philippine Red Cross tumulong na sa research sa search operation sa gumuhong bundok ng basura dyan sa Rodriguez Rizal. At itong grupo ng SICAD, kinondena ang itong ISWIMS at Rizal LGU sa umano'y cover-up sa landslide trahedya. So agarang rescue at investigasyon hinihiling nila Yan yung grupo ng SICAD. At eto mainit-init pa, nangyari lang kanina ito. Yung si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos at etong si Makagago nagkaroon ng mainitan na palitan ng mga salita dyan sa press conference na ginanap sa PNP CIDG. At etong NBI dumating sa DOJ para magsampa ng reklamo
kaugnay sa mga peking medical records daw ni Pangulong Marcos. Bigyan natin ng konting paliwanag itong mga ulo ng ating mga naging balita ngayong araw na ito. Ito kinastigo ni Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson kamakailan ang lahat ng peking premise na binanggit ni Senator Rodante Marcoleta hinggil sa investigasyon daw ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, kabilang ang banta nitong ethics complaint laban sa kanya. At sabi ni Ping Lacson, walang basihan, sabi niya yun, ang panawagan ni Marcoleta na inimbitahan si dating Undersecretary Adrian Bersamin sa Blue Ribbon probe kaugnay ng di umano'y text messages kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi naman nabanggit si Bersamin sa talaan ng komite. Okay, so sinabi niya pa rin, wala rin basihan ang banta ni Marcoleta ng ethics complaint kaugnay ng di umano'y splice na video. Yan pa dinagdag pa ni Ping Lacson. Ang sabi niya dito mali-mali ang premise. Lagi niyang mali-mali ang premise lagi. Nagbibintang siya, mali ang kanyang premise, puro fake. Yan po ay galing kay Senator Ping Lacson. Yan, ewan po saan patutungo itong usapin ng dalawang itong senador na to, ha? Pero ito, medyo good news naman. Ang sabi ni Senator Raffy Tulfo, open daw sila to sign at mukhang interested din. Open sila to sign at mukhang interested din sila kasi kasama sila doon sa meeting ng Code of Conduct, creation of Code of Conducts, nandun din sila. So I would assume may mga inputs din sila doon kasi lahat naman ng parties, Malaysia, Vietnam, Brunei, tayo ay amenable doon sa Code of Conduct. Ito yung pinagtatalunan ng yung West Philippine Sea. So sabi ni Raffy Tulfo ay nanatiling bukas ang Chinese government na lumagda sa Code of Conduct na sakop at sa pagkilos sa pinagtatalunang karagatan sa South China Sea ayon kay Senator Raffy Tulfo. Sa panayam, sinabi ni Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, na nagkaroon ng ganitong pananaw sa gitna ng dialogo sa pagitan nina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Huan. So, isinigawa ang dialogo sa gitna ng World War sa pagitan ng ilang mamabatas at opisyal na Philippine Coast Guard sa Maynila. Kahit inihayag ni Tulfo na pawang produktibo ang naging usapan. Ayan, sana may mapabuti naman at huwag na silang mag-away-away dyan sa Senado, ha? Eto si Juan naman, kamakailan lang ay ibinasura, mga kaibigan, ha? Mga Karoon News. Ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court o RTC Branch 297 ang petisyon for Centenary na inihain ng kontratista at kasalukuyang nakadetine na si Pacifico Diskaya na naglalayong ipawalang bisa ang kautusan ng contempt sa flood control probe. Hanggang ngayon pala Boss Mike, hanggang ngayon pala nandyan pa rin si Diskaya sa Senate, nakakulong, ha? At ito nga, yung kanyang petisyon na makalaya na ay ibinasura pala ng Pasay RTC. Kahapon lang pala ito, ha? Nakatakda sa desisyon nito noong ika-23 ng Pebrero, malinaw na sinabi ng hukuman
na nabigo si Diskaya na patunayan ang anumang grave abuse of discretion sa panigan ng Senado. So pinatibay din po ng korte ang naganap ng na iginagalang ang kanyang karapatan sa due process bago ipataw ang contempt order. Ito ay sinabi ni Judge Ronald Augustan sa kanyang desisyon na sa proceedings ng Blue Ribbon Committee nang tanungin si Diskaya kung bakit hindi ito nakadalo sa kanyang ang kanyang asawa na si Sara Diskaya. Hawak niya ang binasa ang written explanation ng kanyang asawa. Gayon pa man, sa sulat ni Sara Diskaya, ang dahilan ng kanyang hindi pagdalo ay sa schedule ng employee meeting. Taliwas sa sinabi ni Pacifico Diskaya na mayroon siyang medical condition. Doon pa lang nagkaroon na ng ang tawag dito, pagsisinungaling, kaya siya na-contempt. Okay, so yun po ang huling balita dyan, yung kanyang petisyon hindi pinaboran ng RTC, Pasay RTC. Na-deny. Ibinasura Okay. Ito pa isang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Inihayag ni Sherwin Gatchalian na naglaan ng Kongreso ng halagang 4 billion. 4 na bilyong piso ulit upang pondohan ang pagpapalawak ng pasilidad sa lahat ng mga state universities and colleges tulad ng silid-aralan na magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga kwalipikadong mag-aaral. Bakit? Kasi nakikita natin na pagka yung SUC ay limitado yung kanyang mga schools o mga classroom, kokonti lang yung makakapasok. Siyempre, alangan naman maging sardinas ang mga estudyante dyan sa loob. So, nilimitahan nila yung enrollees. Sabi nga ni Sherwin Gatchalian, sanhin ang limitadong kapasidad na pipilitan ang mga SUCs na tanggihan ang mga kwalipikadong aplikante. Kaya itong 4 billion na pondo, sana naman magamit sa tama. Inilaan yan para sa pagpapatayo ng mga classroom. So sa pahayag ni Gatchalian, sa layunin ng itong layunin ng 4 billion ay para sa pagpapatayo at pagpapahusay ng mga pasilidad ng 114 SUCs dito sa ating bansa. So maganda yan, maganda sana nga naman mapunta yan sa dapat napuntahan, huwag doon sa bulsa ng iilan. Eto, poll result ng BARM, inaasahan ni Zubiri na magiging konstitusyonal. Umaasa ngayon si Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri na maideklarang konstitusyonal ang posisyon ng Senado na ipinagpaliban first regular election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pahayag ni Zubiri, sinabi niya na umaasa ang Senado na titindig sa matibay na legal ground at hindi maibabasura ng Korte Suprema ang poll reset ng BARM bilang unconstitutional. Isinasagawa ni Zubiri ang deklarasyon ng kanyang sponsorship sa Senate Bill number 1823 na nagtatakda ng reset sa unang regular parliamentary election ng BARM sa ikalawang Lunes ng Setyembre, na literal na inamyendahan ng Bangsamoro Organic Law o ng BOL. Tinugon ni Zubiri ang interpelasyon sa plenaryo na nanawagan ng kwenta ang panukala kapag hinamo ang Bangsamoro Autonomy Act number 86, ang batas na nagtatakda sa parliamentary district ng BARM na naghihiwalay sa Sulu mula sa rehiyon, kaya maaring maideklarang unconstitutional. Ayan, sana nga maging constitutional na yung poll reset ng BARM.
Naaalala nyo ba mga kaibigan at mga ka-Road News, etong pagtatago ni Senator Bato na hanggang ngayon hindi pa natin nakikita ha? Napag-uusapan din pala yan sa Senado. Ang sabi wala pa daw napagkasunduan ang sa kalagayan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na matagal nang nakaliban o hindi pumapasok mula nung pumutok yung ulat, yung mga balibalita na meron siyang arrest warrant na ipinalabas ng International Crime Court, Criminal Court. Sabi nga ni Senate President Tito Soto, it was discussed, napag-uusapan daw, pero walang agreement. Kasi nga humihingi ng pag nandiyan si Bato sa Senado, dapat hindi huliin. Wala din sila makagawa ng agreement. Wala sila napagkakasunduan. Napag-uusapan lang. Okay? Sana magkaroon kayo ng resolusyon tungkol dyan. Mga magigiting na senador. Eto, sabi nga natin kanina, yung Boss Iron Man. Familiar ka ba doon, boss? Sa Boss Iron Man. Ito yung mga malalaking motor na nagkakarera dyan sa Maharlika Highway. Karamihan dyan minsan may mga talagang nagaganap na aksidente. Ngayon, kinakalampag kayo ni Senator Raffy Tulfo. Etong Boss Ironman International na to, Endurance Challenge matapos umanong masangkot ang mga participants nito sa paglabag sa batas trapiko at nailuulat na aksidente sa kalsada. O nga naman, sabi nga ni Senator Raffy, dahil ba Ironman kayo, exempted na kayo sa batas, di ba? Kailangan managot pa rin, At itong naganap nga na landslide dyan sa Montalban, dyan sa Montalban, Rizal. Ngayon tumutulong na itong Red Cross. Nagbigay na ng tulong, nandun na yung mga taga Red Cross at kinundi na rin ito ng SICAD, yung kumpanya ng ISWIMS at saka yung Rizal LGU. At syempre, may pinahayag din tayo dito sa Road News, roadnews.net, na syempre panig naman ng LGU. At yung sabi nga ni General Evangelista, exaggerated naman daw yung 50. Bakit daw hindi 49? Bakit eksaktong 50? So, sabi naman nila ng ibang grupo, talagang more than 50. Diba? Sabi nga ng mga nandoon, hanapin kahit bangkay. Kahit bangkay man lang. Yan yung umaapela Eto. Sabi nga ng iba, hindi namin nakakamdaman ang aksyon ng gobyerno at ng LGU. Hanapin na lang kahit bangkay man lang. Pahayag ng isang kinatawan ng isang pamilya. Kailangan namin maibalik ang mga mahal namin sa buhay. Di ba? Ang mga dapat mapagprotekta sa amin, parang wala. Ito pa yung sabi ng iba, banta ito sa barangay at sa LGU. Ito pa, ang isang sinabi ng isang residente, wala na pala. Dapat daw magprotekta sa kanila. Parang pinagtatakpan pa. Hindi natin alam kung anong mga pahayag dyan, pero magkakaroon tayo ng mga follow-up updates tungkol dyan sa nangyaring landslide ng bundok ng basura dyan sa Montalban, Rizal. At syempre ngayong gabi mga kaibigan, tayo ay mapalad dahil meron tayong bisita at dati nating nakakasama ito at nakakakwentuhan at ngayong oras na ito ay makakasama natin siya dito sa ating istasyon para naman siya ay magsabi ng kanyang mga saloobin
Kumbaga, meron kasi itong bahala na siya kung anong sasabihin niya mamaya. Hindi na natin patatagalin ha. Ipapakilala ko sa inyo si Ka Teddy Del Rosario ng Pasig City. Okay. So, Ka Teddy, magandang lalaki po kayo. Ay, yawn! Lumabas bigla ang Ka Teddy. Ha? Yan po si Sir Teddy Del Rosario ng Pasig City. At magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi din po. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng Road News sa ngalan ni Sir Darwin Baldos at ni Sir Michael Rosario. Yes po. Ayun. Kaya nga po na napagkwentuhan natin kanina, Sir Teddy. Pwede mo, bago natin pag-usapan yan, batiin mo muna yung iyong mga kamag-anak diyan sa Pasig at yung iyong mga kamag-anak doon sa Taal. Malapit sa Taal pala. Talisay. Magandang gabi sa aking mga kaanak sa Pasig City at maging sa probinsya ng Batangas. Magandang gabi po. Ayun. So napunta ka, gaya nga na pinag-uusapan namin kanina, napunta dito sa ating istasyon, dito sa Road News, Arangkada sa Balita. Ito si Ka Teddy, dahil meron siyang gustong liwanagin at gustong ipahayag at iparating. Sana sa pamamagitan ng programang Road News, Arangkada sa Balita, ay dumating ito sa kinauukulan at marinig naman ng kinauukulan yung kanyang mga hinaing. Ano po ba yun, Ka Teddy? Kayo na po magkwento sa ating mga manonood. Ako po ay personal na dumulog sa Road News upang ipabatid yung aking damdaming bayan na tungkol sa aking problema sa paglangrab ng lupain ng Indoso Clan at maging na rin dun sa Montano Malabanan Clan. Yun nga po ay ito ay nagkaroon ng mga hocus-pocus. Kasabbat po rito ang RTC ng Tanawang Batangas na Branch 83 at maging ng Register of Deeds ng Tanawan. Dahil nagkaroon ng dispute to at nagpa-adverse claim tong Bell Corporation sa Tanawan RD pero wala namang silang maibigay na certif ng deeds of instrument. So malinaw na ito na mayroong sabwatan po talaga. Okay. So liwanagin po natin, Ka Teddy. Ano po itong lupa na sabi nyo nga land grabbing? Umpisahan natin himay-himayin natin para sa kaalaman o kabatiran ng ating mga tagapakinig. Ano po itong lupang ito? Una. Actually, wala akong knowledge noon. Dahil na yung lupa ng aking lolo ng manugang ko na si Francisco Indoso. Naririnig ko lang sa kanila na humihingi sila ng mga papel dito sa korte ay ayaw silang bigyan. Kasi nga namatay na yung kanilang lolo na ang laki ng lupa ay 8.5 hectares dito sa Barangay Montana na Tanawang Batangas. Ngayon ito po ay pag-aari po ng Juan Perez Indoso na may anak na 4. At ang nagbenta lang ay yung isang anak. At ang itong Juan Perez Indoso ay nag-execute ng kanyang affidavit sa piskal na wala siyang pinagbibili sa Bell Corporation at piniki yung kanyang pirma. Ngayon, nung malaman kong ganun, ako ang nagsiyasat, tinuklas ko po anong katotohanan. Nalaman ko nanalo naman pala sa kaso itong lolo ng aking manugang. Kaya ang ginawa ko, hinabol ko. Doon ko lang nalaman, noong 2005, namatay ito kasi itong Juan Perez Indoso, yung original na may-ari. Bakit 2023 lang dinismiss ng korte? Ano iniintay nila? Nakakapagtaka. Kaya nga tinitira ko dito, direktahan ko sinasabi na mayroong anomalya to sa RTC Branch 83. Kasabwat na dito ang RD, ang Register of Deeds ng Tanawan City, Batangas. Yun po ang malinaw doon. Ako po ay dokumentado. Nag-issue sila ng certification. Andiyan po, hawak nyo po yung mga dokumento. Opo. Liwanagin ko lang po yung Juan Perez Indoso. Yung Juan Perez Indoso, meron pong lupain
Opo, na 8.5 hectares. hectares. Diyan po sa Actually, Tanawan. 80,500 80,500 square meter. meter. Oo. Okay. So, 80,500 square meters. Okay. So, 8.05 hectares. Okay. 80,000 square meters. Mm. Ngayon, merong anak itong Juan. Opo, Juan Perez. Endoso. Okay, Endoso. Merong anak na 4. 4. Yung isa ang nagbenta Opo. na walang consent. Yung Buhay pa tatlo. naman po yung 3. Oh, buhay. Hindi, yung dalawa patay na, merong isang existing, yung bunso na nabubuhay. Yung bunso. Okay. So, buhay pa yung tatay noon. Yung Yung Juan. patay na rin, yung Juan patay na. Nung naibenta. Inibenta nung... Nung ibinenta, buhay pa siya. Pinik nga yung kanyang Anong ibinenta? buhay pa siya. Ito ay anong taon ibinenta nung isang anak? Nasa year 2000, year 1990, I think 1999 ganyan. Ah. So, ibinenta, piniki yung pirma, na ibenta ngayon sa... Bell Corporation. Ano ba? Bell Corporation. Oh, ang Okay. yan ay holding company ng SM City sa ngayon. Nako, malaking Mm. malaking kumpanya pala itong inyong kabanggaan, ha? Mm, Okay. So, naibenta nung anak sa Bell Corporation. opo. Ngayon, pagkabenta nung anak, binayaran siya. Siyempre. Ang pagkakala ko 13 million. Aba, 1 million per hectare. Almost ganun lang. Yun ang pagkakala. Okay. So, Tanawan po yun, ha? Mura pala lupa dyan. Okay. So, dito sa Bell Corporation na to, ngayon, umapila itong si Juan Opo. na hindi naman siya nagbebenta. Nag-file siya ng affidavit of loss at nanalo naman siya sa kaso na yon. Nag-file siya sa korte ng affidavit of loss. Nanalo naman siya, na-award naman sa kanya yung ano na Okay. yun. So, naibalik, ibig sabihin natin, naibalik sa pamilya. Naibalik sa kanya, pero kinuha uli nung kinuha uli nung anak na nagbenta. Na money obra na naman siya ron. Nadali na naman ng anak, ha? Oo, nadali na naman Okay. talaga. Nung naibalik sa kanya, Mm. abay, saan napunta yung pera ni Bell Corporation? 13 million. Doon sa nagbenta. Nagbenta. So, sabi niya, kulit yan. Nasa akin ang pera. Nasa kanya ulit yung Oo. papel. Oo. Maloko talaga ito. Nung mga panahon na yun, namatay na yung matanda. Namatay na yung matanda. Mm. Ngayon, nakanino yung lupa ngayon? Yung lupa, saka yung pera na pinagbentahan, nandito kay do sa panganay. Sa pangatlo yun. Ay, actually. pangatlo. Pangatlo. Sorry, ha? Nagbenta, Sorry po, nagtatanong lang po, ha? Pangatlo. Nasa pangatlo. Mm. Yung nagbenta. Yung Opo. pangatlo. Mm. Ngayon, patay na rin yung dalawa. Yung panganay sa pangalawa. Patay na. Patay May na. bunso na lang ang Bunso na lang nabubuhay. sa pangatlo yun. Yung pangatlo yun yung nagbenta na y- kumuha ulit. Mm. Okay. Ngayon po, ito ay paano nyo nasabing may sabwatan ang RD at ang judiciary? Kasi nung mga panahon na yon, nung buhay yung matanda, nag-file lang counter defense tong Bell Corporation kasi nag-file ng affidavit of loss tong si Juan Perez Endoso. So nung manalo siya, nag-file siya ng counter defense. Ang ipinail niya is falsification of false testimony at saka civil case. Nag-file. Ngayon, nagtataka ako dito sa false testimony, nakaka-attend naman tong si Juan Perez Endoso ng mga time na yon, nakaka-attend na sa mga summons. Bakit dito sa civil case, pinadadalan sa summons siya, hindi siya nakaka-attend? Tapos, yung kaso na yon na ipinatatak sa adverse claim dito sa RD, humihingi ako ng copy. Wala silang maibigay, kundi ang binigay lang nila certification na no record on file. Tumakbo rin ako sa National Archive kung mayroong record talaga. Wala rin, negative. So, ibig sabihin, naitatak doon na sa RD yung adverse claim nang wala namang kaso. Yun ang lumalabas nun. Kasi, Actually, medyo makakwan sa akin mga kababayan kasi ito
usaping kaso sa lupa. Mm. At ako naman ay hindi naman ako expert dyan. Mm. Ah. Mm. Pero doon sa aking maiksing pananaw, syempre hahabol itong Bell Corporation. Kasi nabalik natalo sila natalo sa kaso. Kumbaga, talo na sila ng 13 million, nabalik pa, wala pa sa kanila yung lupa. Nag-file sila ng demanda sa Branch 83, RTC, na-dismiss noong 2023. Hindi naman sila nag-file ng appeal. So, automatically, technically speaking, 2 years, hindi sila nakapag-file ng appeal. So, ang talagang lupa, kay Juan Perez Endoso pa rin. Ngayon, nung napunta kay nabalik kay Juan Perez Endoso, nawala na doon sa kay Bell Corporation. Parang ganun lumalabas. Pero ang titulo, ang may hawak, Bell Corporation, dahil sinurrender doon nung anak ng 20. Yung kasabot Nung nabawi ni Juan Endoso, yung titulo, nung nabawi niya, kinuha nung anak, ibinigay kay Bell. Para hindi siya habulin. Para hindi siya habulin doon sa 13 million. Nakaw. Yun ang ay, talaga namang pagka-usapang lupa, ganyan, usapang pa na yan, talagang Ngayon, ang inaano ko rito, assuming na walang lukuhan na nangyari. Namatay na yung tunay na may-ari, itong Juan Perez Endoso, pati yung asawa, namatay na rin. Ito ang tagapagmana niyan, yung mga compulsory heirs, yung mga co-heirs. May heirs. Yun ang inaano ko ngayon, na ibigay nila yung parte ng mga hindi nakapirma. Kasi walang AGS, namatay yung walang extrajudicial settlement Walang naganap na disobedience project of partition sa court. Walang ang tawag nito yung project of partition, yung hatian. Okay, hatian. Yung hatian sa court, walang extrajudicial settlement na pirmahan man lang ng magkakapatid. Ganitong papartihin namin, ganito. Noong binenta ba yan, Teddy noong binenta ba yan, may quit claim ba yung tatlo? Yung gusto nilang mag-claim, kaso pag kumukuha sila ng kopya ng records dun sa korte, kasi wala silang papel, kinuha lahat nung nagbenta, wala silang pagbasihan ngayon. Mahusay. Pag nagre-request sila, hindi sila binibigyan. Ngayon, kaya lang naman ako nakakuha dahil gumawa ako ng mga request na with power of attorney. Ako, SPA nila ngayon So SPA kayo nung bunso? Lahat. Ako SPA. Sa parto, babanggitin ko ngayon yan, yung nangyari na yan. Kasi may clear lang ang oras natin. Hindi, okay lang. Sige, habaan pa natin. Maganda usapin yan. Kasi si Katedy po ay galing pa po yan ng Talisay, Batangas at talaga sumadya dito sa atin, dito sa Quezon City. Para lang mapag-usapan tapos bibitinin natin, di ba? Tuloy natin yan. Nakakatawa nga itong kaso na to. Pero sa totoo lang, ang pinararating ko sa mga kinauukulan, dapat itong mga ganito, sila ang nagre-resolba. Ang nangyayari, ang judiciary pa nakikigulo. Ang RD pa nakikigulo. Ano sa palagay mo? Bakit? Alam niyo naman ang buhay natin ngayon. Yung DPWH nga, may anomalya Sila pa kaya mga... Diretsuhan na huwag na kayo magalit. Totoo lang naman ako, may papel ako laban sa inyo. So tinatawagan po natin ng pansin ang Registry of Deeds ng Tanawan City, Batangas. Tanawan City, Batangas. Ano ho itong pinasok na gulo na ito? Baka naman po pwede paki-settle at paki-ayos. Kung sasabihin naman ng RD ng Tanawan mayroon na tayong batas mayroon ng resolusyon ng korte tungkol diyan. Ano naman po masasabi niyo doon, Katedy? Hindi po, ang inaano ko nga rito, ang pinopoint ko sa kanila, bakit may adverse claim na nakatatak nang wala naman kayong record sa sinasabing record diyan na yung tatak na yan. Wala kayong record yan. Paano nyo natatakan yan sa likod? Ano yan? Tinatakan nyo lang tok. Ganun lang. Nang walang batayan. Walang basis. Walang basis. Kaya nga sabi ko, nakakatuwa kayo masyado dyan. Ito ba naman tanda ko ito? Paikutin nyo pa ako.
paano nila natatakan, Oo. mayroon existing na kaso yun. Kumbaga, Oo. Samantalang walang basis. Ah, Oh. Walang deeds of instrument, ano pinagbatayan nyo? Mm. Nag-certify kayo. No record on file. oo, nag-certify sila ng no Mm. record on file, Mm. samantalang mayroong Tatak na adverse claim sa likod ng Ah. titulo. may adverse claim. May annotation. So, anong proseso ba ginagawa nyo dyan? Yun nga. Tapos yung demanda ng bail, na-dismiss Bail. lang ng 2023. Bell Corporation. Oo, samantalang namatay na yung matanda. 2005. Ano hinihintay nyo? Baka hinihintay nyo yung acquisitive prescription na 30 years kasi yung mga nakatayo dyan ngayon sa bail, pinatayo ng bail dyan, hinihintay nyo mag-prescribe. Wala naman kasi kayong hawak na absolute deed of sale, kundi contract to sale lang. Contract to sell. Oo. Dahil ang napirmahan ng anak dyan, contract to sale lang. Namatay yung matanda, wala silang absolute sale. At isa pa, nanalo pa yung matanda sa kaso. So ngayon, nanalo yung matanda sa kaso, pero yung titulo na ibalik kay Bell Corporation. Ayun pong lumalabas noon. Ngayon ba yung lupa na yun, medyo may nakatirik na? May naghahalaman doon, may nagtatanim. May nagtatanim Yan po doon. ba ay nasa kalsada? Malapit. Malapit sa kalsada. Malapit. Kung yan Bell Corporation, based doon sa ating pagkakaalam. Sino ba itong Bell Corporation na ito na kalaban natin dyan sa kaso? Ito holding company niya, SMCT. SMDC, yan. Maraming kumpanya yan Maraming kumpanya. Ito pala ay Philippine-based developer. High-end leisure properties and integrated gaming resort. Incorporated in 1973. Active yung Bell Corporation. It's well known for developing Tagaytay Highlands, awarding City Dreams. The firm is part of the C-led conglomerate. Malaki-laki nga talaga yung Bell Corporation dahil yan ay nauugnay sa SM City. Oh. Sa SM kahit naman development, isearch sa SMDC. Google silang Ako sinearch ko nga lang sa Google. Ngayon ko lang kasi narinig yan yung mga corporation na yan, Bell Corp. Meron din silang meron din silang mining and oil exploration. Diba? Talagang malaking kumpanya nga pala talaga itong Bell Corporation na ito, ha? Kaya nga ako dumudulog sa taong bayan, no, sana ako subaybayan. Kasi bukod dito, meron din ako isang hawak na kaso. Okay? Para mapakinggan naman ng kinauukulan, itong pagdinig natin, hindi para, itong pagtalakayan natin ay hindi para manghusga. Itong talakayan natin ay para madidig naman ng mga dapat dinggin, duminig ng mga kinauukulan. Sana ma-aware sila sa mga ganitong strategy na masabihin natin, in bad faith na to Yun ang masasabi ko. Tulad din to ng kaso ko kay XPMP Chief Alan Madrid Purisima na sinequester sa kanya yung lupa hanggang sa Caloocan, Talisay, Batangas naman na hanggang ngayon hindi pa binibigay ng gobyerno yung titulo namin. Sinequester na kay XPMP Chief. Sino ba talaga kalaban namin dito? Gobyerno na ba o sa FPMP Chief? Kumbaga, eto, Katedy, yung lupa mo dyan sa Caloocan, hindi po Caloocan City, Caloocan, Barangay Caloocan, Talisay, Batangas, yan po ay baba ng Taal. Tama po ba? Yan po ay inagaw sa inyo dati na land grab ng Nino? XPMP Chief Alan Madrid Purisima et al. Marami sila dyan. So marami sila. Ngayon, nung nanalo po kayo sa kaso, nanalo ako dyan, kasi ang ipinanalo ko dyan, yung nag-broker dyan na pawaran to Paresco. Talagang lumalabas, fake deed of sale yung hawak nila. Okay. Ngayon, sinequester yan ng government kay XPMP Chief. Nagkaroon ng resolution kay Conchita Morales Carpio. Ngayon, nakakapagtaka, nung muputong si itong sumunod sa kanya, ang pangalan to. Yung nakalimutan ko na. Yung sumunod dyan, ni-reverse yung decision. Yung sumunod kay Carpio, di-reverse yung decision in the favor of
Parang wala lang, hindi na sinisikwesta. Hindi na sinisequester ng gobyerno. Ang tanong ko naman sa kanya, paano na, Panalo na, talo pa. paano nangyari yun? Kasi dapat yun, ang Court of Appeals, ang magre-reverse, Supreme Court, ang magre-reverse. Oh. Hindi ombudsman uli. Ah. Kasi final executory na yung, yung decision ni Carpio eh. Minardo, ano ba? Ang pangalan yun? Yung sumunod sa kanya, nakalimutan ko lang. Pasensya na. Scarpio Morales, ombudsman. Mm. Baka naman yung bagong ombudsman ngayon. Si Boyeng Remulla, yan din ang iniiyak. Marami raw kaso doon ng mga nire-reverse na Yun din na nag-reverse. Yan din ang iniiyak. Kahit mismo si Boyeng Remulla, nabasa ko yun. Yung sumunod kay Carpio. Nakalimutan ko lang tao lang. Tsaka may edad na ako Oo. Okay. Medyo- So ngayon kasi si Boying. Yung dati niya, yung pinalitan ba ni Boying yan? Hindi, yung pinalitan ni Carpio, yung pumalit kay Carpio. Okay. Sensya na. Carpio Morales. Okay. Tapos, yun na yun. Nahihirapan akong mag-research. Medyo masakit na ang mata ko. Anyway, doon sa kaso nyo na yun, na-reverse. Ni-reverse niya. Na-reverse yung kaso, hindi na daw... dapat sequestered. Ano daw ang dapat gawin? Wala. Ganun lang. Walang ideal. Basta Walang- ni-reverse lang. May dumating sa aking sulat. Na-reverse na-reverse yung kaso, hindi na sinequester. Hindi raw So, sinequester. Ibabalik kay kila ex-PNP Chief Parisima. Imposible kasi wala sa salin niya yan eh. Dapat may kaso sa kung ibabalik kay Purisima. Ano pa siya kakasuhan? Wala na. Yun nga, ina-acquit na nga ito eh. Sa totoo lang, ina-acquit ng Supreme Court. Nabasa ko din yun. Samantalang buhay na testigo kami na yung lupa namin, nasa pangalan yung titulo. So, ill-gotten wealth niya yun. Ito ba lupan to na ibenta nyo sa kay Hindi nga, nagbenta niya yung broker, kaya nga nagka-warrant eh. na ibenta nung broker nyo Doon kay Purisima. doon kay Parisima, tapos hindi kayo nasayakan nung pinagbentahan. Wala. Yung nakapirma doon, patay na eh. Yung mga nakapirma. Yun lang. Ganon sila ka... Pagdating sa mga kaso pala ito si alam nyo, Katedy. doon sa Batangas na yan, sa totoo lang, nag-file kami ng loss dyan, loss title. Nagtataka kami, bakit nailipat pa kay Purisima yung lupa? Bago pa yan na mailipat kay Purisima, nag-file na agad kami ng loss title. Yung RD dyan, masyadong wag na kayo magalit sa akin, masyado kayong tulisan dyan. Sa totoo lang. Kaya nga kayo, ewan ko lang sa inyo, may Panginoon, sana tamaan na kayo ng hiya dyan. Para kayong mga taga-DPWH, walang hiya. Pasensya na kayo, kung matanda, share mo ng matanda na to. Kami pinaglululokon nyo pa, yung tanda na namin. Tanda ko na. Hindi ako magsasalita sa inyo nung wala akong pinangahawakan. Okay. So, tinatawagan po natin ng pansin ang Registry of Deeds ng Tanawan City, Batangas at ng mga nakikinig na kinaukulan regarding doon sa endoso. Sa ngayon may kaso na sila, na-file ko, civil case. Okay. Na-file ko sa part 2. Doon, bubunyag ko na yung panibagong katarantaduhan nila doon, yung kalokohan nila sa amin. Sige. Pasensya na kayo, yun naman talaga yung nangyari. Hindi ko kayo pinipersonal. Wala akong pamemersonal sa inyo. Sa totoo lang tayo. Trabaho lang po. Hindi ko trabaho. Talagang damdamin bayan to. Masakit na masakit ang kalooban ko. Kami, lumalabas, sinitsubibo nyo kami. Ang sabi ko is, dapat lang trabahuin yung dapat nilang trabahuin. Sila. Huwag silang, alam mo na. Ako, diretsano ako magsalita talaga. Sabi nga, kung ang magalit sa akin, tamaan ay bukol. Bahala na ho kayo. Ayun po. So, any parting words para sa ating mga nakikinig?
Abangan. Abangan na lang Abangan ho. ng part 2. Sa part 2, abangan na lang ho. Ako, sa totoo lang, may mga bali-balita sa akin na gusto akong itumba. Ay, bahala na kayo. Basta ako, nasa panig ng katotohanan lang. Sa akin naman paano matatakot ang isang ka-Teddy Del Rosario na itutumba, hindi naman takot ba itumba? Ay, matanda na ako bahala na kayo. Ganun talaga May tao nga kahit natutulog kung talagang kukunin ka ni Lord. Kaya lang, si Lord ang kukuha sa akin, hindi kayo. Ayun. So hindi naman po natin hindi naman natin sila pinoprovoke. Hindi. Nasa sa kanila na yun. Basta Okay. sa akin, yun, pack is pack. Kung ano yung katotohanan, yun ang katotohanan. Okay. Alam nga naman manahimik kami. Tama. Alam nga naman kayo na manahimik ngayon kami. agrabyado, di ba? Oo po. Ang sakit yun. Mahirap naman yung binabatukan ka na, hindi ka pa gumaganti. Nahirap naman yun. Hindi na pambabatok yun, nawalan ka ng lupa Oo nga. ilang ektarya ba yun nandiyan sa Caloocan? 9.5 hectares po Mas yun. malaki pa pala yan kaysa dun sa awan. Oo. Yun. Ang alam ko yun yung mismong ridge, di ba? Yung pababang ganan. Opo. Hanggang ngayon, umaasa ang mga malabanan dyan na maibabalik yan. Siniquester yan, decision si Conchita Morales Carpio, doon kami naninindigan. Kaso nga lang, binago. Wala naman siyang karapatan magbago kundi ba naman bugok yung lintik na yan Dapat CA at saka Supreme Court ang magbabago. Decision na ng isa yan di-decision na ng uli. Sino babulahin mo? Kahit sinong matinong tao, maintindihan kayo. Hindi ho ba? Damdamin bayan niya, wag na kayo magalit sa akin. Yun lang yung nasa kalooban ko. So, dalawa po yung napag-usapan nating kaso ngayon, Opo. Teddy. Yung una, doon sa Tanawan, Batangas. Endoso family. Endoso. At yung pangalawa, yung Sa Malabanan Clan. Malabanan Clan. Diyan naman sa Barangay Caloocan, Talisay, Batangas. Aking inaakusahan dyan yung mga kakutsaba nyo dyan sa Batangas na nasa judiciary at saka RD. Okay. Naakusahan ko yun ng derechuhan. Kaya Eh, ngayon, kung nagagalit kayo, magdemanda na lang kayo, hintayin ko. so, ang kwan po doon ay ayusin naman nila yung trabaho nila. No? Oo. Actually, nagdemanda na nga ako ng anti-graft sa ARTA, dyan sa Malacanang. Yan. Sa anti-rape type. Oo, dyan sa Indoso family case na yan. At, nagkaroon ngayon ng panibagong twisted na story yan. Part 2 na lang po. So may part bago, may update pala dyan. May update. Mahaba ho kasi yung istorya niyan Ay, talagang magkakaroon Talagang tayo. tong Bell Corporation, lulusot sila at lulusot. Kasabbat yung kasabbat niya. Gagawa sila ng lulusot nila na hindi naman sila makakalusot. Mga kababayan, antabayanan nyo po ang part 2. Ito lang po pala ay part 1 ng aming discussion. Ng aming talakayan. Opo. Sa part 2, ang gagawin ko po, wala nang pagbabalita. Diretso agad kay Teddy. Opo. Para mahaba-haba ang usapan. Ako po yung umaasa na yung aming sakit ng kalooban mailalabas ko ng todo rito. Talagang ako igigil na gigil dito sa aming pangyayari na to. Dahil ba't hindi ka magigigil kabuhayan ng mga tao, inaangkin nyo. Lumagay kayo sa ayos. Sige po. Ano pa po? Ano gusto niyo po sabihin? Maraming salamat po sa mga tagapakinig ng Road News. Magandang gabi po sa inyo at sana ipagpalain po tayo lagi ng Panginoon. Kaya po. Amen. Anyway, Teddy, maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa ating Road News, arangkada sa balita. Maraming salamat din po. At pagbisita nyo sa amin, ha? Opo. Si Teddy po ay masarap bumisita Talaga namang nakakaaliw. Anyway, yan po ang Road News, arangkada sa balita ngayong araw. Pebrero 24, 2026. Tama ba yun? Opo. 2026. 2026. Yeah. Ayan. Ganap na pong 6:54 ng gabi. Loud and clear yun. Talagang Klarong-klaro. Klarong-klaro. Okay. At sa mga susunod po na abangan nyo po ang part 2 ng aming talakayan ni Teddy Del Rosario. Ano po? At Maraming salamat, Brother Michael Rosario. Boss. ayun, sa ngalan ng aking boss Michael Rosario, ito po ang inyong tagapaghatid balita,
Darwell Baldos nagsasabing bye-bye. Ano po?